muna tayo kung ano ang ating magiging message sa umagang ito at kung gaano kahaba. Kuya Owing, pwede po kayong uminom ng tubig. Mahaba-haba po yung binasa niyo po. At ganun kahaba naman din po yung ating pag-aaralan sa umagang ito. Actually, ito na po yung katapusan ng ating series sa Biblical Singleness, Marriage, Divorce, at saka Remarriage. Hindi ko na po babasahin sa Tagalog yung ating passage at masyadong mahaba. Pero we will dive right in sa ating pag-aaral sa umagang ito. Sa panahon po natin, ang tingin natin sa pagiging single ay parang status na lang. Na kumbaga, nasa edad na ako, halimbawa 18 years old ka na, or 19 or 20, tapos, okay ka na, tapos ka na sa pag-aaral mo. Nasa edad ka na, kumikita ka na, at handa na akong maghanap ng aking magiging girlfriend or boyfriend kasi nangako ako kay mama na hindi ako manliligaw o hindi ko sasagutin ang mga manliligaw ko. So sabi nga nila, I am single and ready to mingle, sabi nila. Pero sa totoo, hindi naman mingle yun. Kung ano-ano ng kalokohan ang mga gagawin. Diba? Alam natin yun. Pagdating naman sa pag-aasawa, ang tingin natin ay puno ito ng hirap. Yung iba, ang tingin ay parang romantic fairy tale. Pero meron namang iba sa atin na ang tingin sa pag-aasawa ay puno ng hirap at dalamhati. Kaya sarcastic tayo kapag nalaman natin ang isa sa mga kaibigan natin ay malapit ng ikasal. So sasabihin natin sa kanya, congratulations! Lalagay ka na sa yung iba sa magulo, yung iba sa tahimik. Hanggang sa maririnig na lang natin isang araw, lalong gumulo yung kanilang pagsasama at humantong na sila sa paghihiwalayan. Dahil sa mga ganitong bagay sa pag-asawa, ang sinasabi naman ng karamihan sa atin, wala daw forever. Walang forever. Lumalabas ngayon na ang mga kabataan, pag naghahanap ng kanilang special someone, sabi nila special someone, walang direction nito ngayon. Puro mingle-mingle lang ang ginagawa. At iniiwasan nila ngayon ang commitment sa pag-aasawa, pero gusto nila special yun. Pero hindi natin alam, hindi nasusukat kung gaano ka-special yun. So, in the past Sundays, napag-aralan natin ang foundations ng pag-aasawa. At it would be interesting ngayon, napag-aralan natin kung ano naman ang concerns ngayon ng mga single or naging unmarried sa Panginoon. At kung paano tayo as a church makakapag-minister sa kanila. Panalangin ko po na sa ating pag-aaral ay makilala natin ang Diyos bilang manlilikha ng mga mabubuting bagay at nagbibigay direksyon sa ating mga buhay. Nawa magkaroon po tayo ng mas malalim na pagkakaunawa at pagpapahalaga sa pagiging single at pagkakaroon ng asawa at matutunan nating panghawakan ang salita ng Panginoon para sa kasiyahan ng ating kaluluwa sa harapan ng Diyos, sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos at para sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Sa umagang ito, yung naging tanong ng mga taga-Korinto kay Pablo, ang siya rin magiging tanong natin sa Scriptures. Ang tanong ng mga taga-Korinto kay Pablo ay, should Christians get married to avoid sexual immorality? Or should they just abstain from sex altogether, even if they are married? So mag-abstain ka. Sa iba na hindi sanay na napag-uusapan ito, let me assure you na ang Bible ay open sa mga ganitong pag-uusap. Mas maganda na marinig na natin ito sa salita ng Diyos, mas marinig natin ito sa church, kaysa sa ibang bagay na, o sa iba, na kung ano-ano lang ang maririnig nating mga biro at wala namang kamunasan. So dito sa umagang ito, pag-aaralan po natin ang tungkol sa sexual immorality, ang mataas na tingin ng Diyos sa sexual relations,
At ang tanong ngayon ng mga taga-Corinth ay, should Christians get married to avoid sexual immorality or should they just abstain from sex altogether, even if they are married? Nung sumulat si Apostol Pablo sa Corinth, pag-aralan natin last week, ang Corinth po ay halong CBD at saka red light district. Pag sabing red light district, para itong district na puro patay sindi. Maraming mga temple prostitutes sa time nila, at maraming mga mayayaman sa Corinth dahil ito po ay isang city na kung saan doon nagpukumpulan ang mga businessmen at saka mga traders, mga ship traders. At nandun sila, at may nararanasan sila, sa verse 26 mamaya makita natin, may sinasabi si Pablo ng present distress. Ayon sa mga scholars, itong present distress ay maaaring food shortage, parating na tagutom, dahil kakatapos lang ng ilang mga earthquakes. Meron namang ibang scholars na nagsasabi na this can also be persecution from Rome or the pagans or persecution from the Jews. In any case, hindi po binanggit ni Pablo yung specifics. Ang sinabi lang niya ay present distress. So, maintindihan natin na ang kanilang condition ay ganito. It affected the whole city. Pati ang mga Christians sa loob ng church at affected din, syempre. Parang katulad ng COVID. Hindi naman yung mga non-believers lang affected, pati believers affected din. So, dito may pangyayari at it brought to them anxiety, na agitate sila dahil ang tingin nila paano na yung kinabukasan namin? Unsure na sila ngayon sa kanilang future. Internally naman, ang nangyari ay dinala ngayon dahil sila po ay dating mga pagano, dinala nila yung mga false beliefs nila sa loob ng church. At yung problema ngayon ng church, nagpatong-patong dahil sinira nila actually ang konsepto ng pag-aasawa. Yung marital and sexual relationships, na kahit mananampalataya na sila, may iilan sa kanila na nakikipag-sex pa rin sa hindi nila asawa. At gumagamit pa rin ng mga temple prostitutes. Hindi lang yun. Meron pang iba sa loob ng church, at makita natin ito sa 1 Corinthians 5. Merong isa sa kanila, isang binata, na inasawa ang kanyang madrasta. At meron siyang mga kaibigan sa loob ng church na pinaglaban pa siya. At dito nagalit si Apostol Pablo kasi pinagyayabang pa nila yung kanilang kasalanan. At sinasabi nila, wala naman kami ginagawa mabuti. Sino ka pa, Pablo? So ngayon, kumalat ito sa buong church at sumulat ngayon ang church kay Pablo. Hindi lang yon. Meron pa silang false belief na bawal daw ang sex dahil ang sex po ay part ng worldly pleasure. Pakinggan natin yung katwiran nila. Ang sex po ay worldly pleasure and therefore marumi ito, masama ito. And so, ano ngayon ang impact nito sa buhay mag-asawa? Kahit ang mag-asawa, hindi rin daw dapat nagsisex. It is evil. And so, itong mga ganitong konsepto, ito yung tinatalakay ni Pablo dito. Nakarating ang concerns na ito kay Apostol Pablo at sumulat sila, kaya nga, doon sa binasa natin kanina, sa verse 1, sabi ni Kuya Owen, doon sa passage kanina, sabi ni Pablo, now concerning the things about which you wrote, sila yung sumulat sa kanya at nagbigay ng mga tanong tungkol sa mga problema sa loob ng church. And he now starts addressing them one by one and shows them what a relationship with Christ looks like sa bawat aspect ng buhay nila. Kung ikaw ay single, ganito ang application yan. Kung ikaw ay kasal or may asawa ka, ganito ang pamumuhay kay Kristo. Kung ikaw ay divorcee or hiwalay sa asawa mo, dapat ganito ang magiging itsura niyan. Kung ikaw ay balo, ganito ang pamumuhay kay Kristo. And so dahan-dahan niyan dinidiscuss yung doon sa ating binasa kanina. Meron namang ilan sa kanila na iniisip na dahil malaya na ako kay Kristo, I can do anything I want. We are free to do whatever we want with our bodies. We can have sex with anybody we want kasi malaya na ako kay Kristo. On the one hand, may mga nagsasabi bawal mag-sex kahit mag-asawa na. Meron namang nagsasabi, dahil malaya ako kay Kristo, I can do anything I want. Makita natin ngayon na kung paano mag-isip ang mga taga-Korinto. At sabi ni Pablo, in chapter 6,
verses 15 to 17, kahit hindi nyo napupuksan, kasi doon nagsisimula yung argument ni Pablo, hindi naman sa chapter 7. Sa chapter 6, dinil na niya yung problema ng church. Church ha? Church. Problema ng church sa sexual immorality. Sabi niya sa kanila, do you not know that your bodies are members of Christ? Shall I then take away the member of Christ and make them members of a prostitute? May it never be. And so, ang isang Kristiyano, sinasabi niya, hindi mo dapat mini-misuse ang sex. Ang sex ay para sa mag-asawa lang. So, bakit kung ikaw ay kay Kristo, bakit ko kukunin yung kay Kristo at ibibigay ko sa isang prostitute? May it never be. Sabi niya, do you not know that the one who joins himself to a prostitute is one body with her? In other words, para kay Pablo, ang sex po, based sa scriptures, ay pagkakaisa or pag-iisa. It's not just marriage. Ang marriage kasi is displayed in sexual relations. At ang sexual relations ay ang pag-iisa ng dalawang tao. So sabi ni Pablo, do you not know that the one who joins himself to a prostitute is one body with her? For he says, the two shall become one flesh. But the one who joins himself to the Lord is one spirit with him. Kung ikaw ay kay Kristo, edi dapat kay Kristo ka. Hindi yung kung saan-saan ka sumasawsaw, doon ka nakikisa. And so Paul invokes dito sa 1 Corinthians 6, yung Genesis 2:24, yung pinag-aralan natin yung Genesis chapter 2, na ang pakikipagtalik ay nireserba ng Diyos para sa mag-asawa. At sa pakikipagtalik sa isang prostitute ngayon, sinasabi ni Pablo, o sa hindi mo asawa, itinatali mo ngayon ang sarili mo sa kanya. Pero sinasabi mo na Kristiyano ka at nakipag-isa ka na kay Kristo. Paano yun? So in other words, ang point ni Pablo dito ay pakikiapid yan. Kaya nga sabi niya sa verse 18 ng chapter 6, flee immorality. Every other sin that a man commits is outside the body, but the immoral man sins against his own body. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have from God, and that you are not your own? For you have been bought with a price. Therefore glorify God in your body. And so it makes sense na dahil binili tayo ni Kristo sa malaking halaga at tayo'y Kanya, hindi dapat natin dinudungisan at binababoy ang ating katawan. Ito ay templo ng banal na Espiritu. Dahil ikaw ay kay Kristo, nararapat lang na banal ang ating katawan para sa Diyos. Hindi natin dapat ito binababoy sa mga ganyang bagay. Sapagkat ang katawan natin ay pagmamay-ari ni Kristo, luwalhatiin natin ang Diyos sa ating mga katawan. This leads us now doon sa chapter 7. At tinanong sa kanya ng mga taga-Korinto kung ganon, kasi nga, pinagbabawal ni Pablo ang sexual immorality or sex outside of marriage. Hindi yan ang tinuturo ng scriptures, sabi ni Pablo. At ngayon, tinanong nila sa kanya. So, kung ganyan, dapat bang mag-asawa ang isang Kristiyano para maiwasan ang pakikiapid? Dapat po bang mag-asawa ang isang Kristiyano para maiwasan ang pakikiapid? And so, very extreme ang tanong nila dahil naniniwala ang ilan sa kanila na ang sexual relationships nga ay marumi, maging para sa mga mag-asawa. Which leads us now dito sa, hayaan yung basahin ko po ang verses 1 to 6 ng chapter 7. Sabi dyan, now concerning the things about which you wrote, it is good for a man not to touch a woman. But because of immoralities, each man is to have his own wife, and each woman is to have her own husband. The husband must fulfill his duty to his wife, and likewise also the wife to her husband. The wife does not have authority over her own body, but the husband does. And likewise also the husband does not have authority over his own body, but the wife does. Stop depriving one another, except by agreement for a time, so that you may devote yourselves to prayer, and come together again, so that Satan will not tempt you because of your lack of self-control. But this I say by way of concession, not of command. Sabi ni Apostol Pablo dito, it is good for a man not to touch a woman. At later on, sasabihin niya rin yun sa mga singles at sa iba pa niyang mga kausap sa church.
sinabi niya, it is good. Ibig sabihin, ano yung good daw na yon? Sabi niya, for a man not to touch a woman. Euphemism po ito para sa sexual relations. Euphemism po ito para sa pakikipagtalik. And so what makes this passage challenging ay yung salitang woman dito. Sa original language, ang salitang woman at wife ay iisa. So, ang pinag-uusapan ba dito ay asawa na niya o single pa siya? Yun yung challenge dito. Pwedeng sabihin, it is good for a man not to touch his wife. Kino-confirm kung ano yung false belief nila. Na maging sa mag-asawa, bawal ang sexual relations. So the general rule dito is that it falls within the realm of good. Therefore, it is okay for a man not to have sexual relations. Okay siya. Sabi ni Pablo, walang masama doon. Hindi kasalanan ang pag-abstain sa sex. Ngunit, sabi niya, dapat nating maintindihan na ang mga nagtatanong ngayon dito kay Pablo ay twisted ang pag-iisip. Naniniwala sila sa philosophy na bawal maging sa mag-asawa ang pagsisex dahil ito ay evil. Ang tawag po dito ay asceticism. Pagan asceticism or Hellenistic asceticism. Nagsimula po ito sa kanila na meron silang mga beliefs. Dahil ito ay worldly pleasure, dahil ito ay carnal pleasure, marumi ito. Binigay nga ng Diyos yan para sa mag-asawa. Kaya nga kinote ni Pablo sa 1 Corinthians 6, yung Genesis chapter 2, and the two shall become one flesh. Dahil galing po ito sa Diyos. So paano ito naging marumi? So bakit ngayon pinagbabawal ito ni Pablo? Verse 2, sabi po niya, because of immoralities, each man is to have his own wife, and each woman is to have her own husband. Laganap po sa kultura nila ang sexual immoralities. Napakadaling matempt sa sex outside of marriage. And we can find here na parang pinatatamaan din ni Pablo ang mga mahilig sa mga sexual orgies or group sex at mga mahilig mag-swap ng asawa. Sa panahon natin, ang tawag natin dyan mga swingers. Siguro narinig mo na yun. Sabi ni Pablo, ang bawat lalaki ay dapat magkaroon ng kanyang sariling asawa. Pwede natin sabihin, ano ba ibig sabihin? The exclusive marital relations para sa kanyang asawa. Exclusive. Hindi ka pwedeng may asawa tapos meron kang iba sa ibang bansa. Parang may pinag-usapan kami ni Kuya Nato a few weeks ago tungkol sa mga pinagagawa ng mga Pilipino sa ibang bansa. Ang dahilan nila ay dahil nangungulila sila. Pero hindi reason yun. Kung nangungulila ka, umuwi ka. Pero mataas ang tingin dito ni Pablo sa sexual relations ng mag-asawa. Mataas ang tingin ng Diyos. Kaya kinuquote niya ang Genesis chapter 2 sa pagpapala ng marriage. And therefore, sabi niya, ang bawat lalaki ay dapat magkaroon ng exclusive marital relation sa kanyang sariling asawa at ang bawat babae ay dapat magkaroon ng exclusive marital relation sa kanyang sariling asawa. Yun yung nilay down ni Pablo yung rule. At kung gaano kataas ang tingin ng Diyos dito sa pagpapalang ito. Next question, paano nila may iwasan ng pakikiapid? Sinagot ni Pablo sa verse 3. The husband must fulfill his duty to his wife and likewise also the wife to her husband. Sa Old Testament, makikita natin na ang sexual relations ay kaloob ng Diyos sa mag-asawa and it is a joy to them. It is a pleasure. Tama naman din yung mga philosophers ng mga Griego na it is a pleasure. It is joy, it is fulfilling. Magandang bagay ito. It is also a sign or blessing. Diba? Meron tayong kasabihan sa atin. Kapag girlfriend mo na, anong tawag natin sa kanya sa Tagalog? Siya ay aking girlfriend, kabiyak mo na. Kasintahan, meron pang isa. Yung Old Tagalog. May nagsabi kanina. Katipan. Pero kung katipan mo siya, asan yung tipan?
Ginagamit natin yung term na yun, pero hindi natin alam kung ano yung tipan. Kasi noong unang panahon, kapag ikaw ay may girlfriend na, actually, betrothed dapat ang tawag dun yung patipan. Betrothed. Kasi, yung ginagamit kanina, yung sabi kanina ni Kuya Owen, binabasa niya, betrothed. Betrothed siya. Pag sabing betrothed, ikaw ay legally committed na pakasalan yung boyfriend or girlfriend mo. Legally, may binding na kayo. May binding agreement na kayo. Hindi siya engagement. Ang engagement kasi, ang ibig sabihin, may intent ka lang na pakasalan siya. Pero pwede mong i-withdraw yung engagement na yon. Sa betrothal, hindi pwede. Kasi ang nagsiset up ng betrothal ay ang mga magulang, hindi ikaw. Diba? Katulad sa mga kababayan natin sa Mindanao. Yung mga anak nila, bine-betroth nila sa mga kaibigan nila. Diba? Ganun eh. Ang nagsiset up, yung mga magulang. So ikaw, wala kang magagawa. Hindi mo pwedeng piliin yon. So ang betrothal, ikaw ay legally committed na pakasalan yung girlfriend mo. In that sense. Now dito, ang sinasabi dito ni Apostol Pablo, the husband, sabi niya, must fulfill his duty to his wife, and likewise also the wife to her husband. Itong tipan na ito, pag sabing tipan kasi, especially sa Bible, tipan na pag-aralan natin sa pag-aasawa, ang pag-aasawa ay tipan at mayroon tatlong parties. Yung lalaki, yung babae, at ang Diyos. Very good. Dahil ito'y tipan, as is other covenants sa scriptures, ang covenant laging merong sign yan. Halimbawa, kay Noah. Ang sign ng covenant kay Noah ay yung rainbow. Ang sign ng covenant kay Abraham ay kay Moses yun. Kay Moses, ang sign ng covenant ay 10 Commandments. Ang sign ng covenant kay Abraham ay circumcision. okay. Ang point dito, ang bawat covenant ay may sign. May sign. At ang sign ngayon ng marital covenant ay sex. Yun yung point doon. Eh pag sabi mong katipan mo siya, eh anong sign ng covenant nyo? Asan yung tipan? Yun yung problema. Pero I think yung mga ninuno natin, kaya tinawag na katipan, eh dahil kinoconnect lang nila yun doon sa iba't ibang culture natin in the past na may betrothal involved. Pero nawala na sa diwa natin yung history ng pagkakagamit ng salitang katipan. Now, dito, sabi ng Diyos, sa Genesis 2:24-25, for this reason, a man shall leave his father and his mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. And the man and his wife were both naked and were not ashamed. Sa Genesis 4, it is, makita naman din natin na ang sexual relations is not only itong pag-iisa ng lalaki at babae, it is not only a joy, but it is also a kind of knowing. Sabi dyan sa Genesis 4:1, now Adam knew his wife, and she conceived and bore Cain. And so, itong sexual relations ay hindi tulad ng knowledge na ginawa ni Eva at ni Adan sa pagsuway sa Panginoon. Ito po ay knowledge that is fulfilling and joyful and happy sa harapan ng Diyos. Dito sa 1 Corinthians 7, Paul is saying na ang sexual relations between a husband and a wife is also a responsibility. It is not only a joy, it is not only a sign of the covenant, it is not only a knowledge or a kind of knowledge. Sabi ni Pablo, it is also a responsibility or duty na kailangan gampanan ng bawat asawa. Hindi, in other words, kung ito ay tukulin, hindi dapat ito pinapabayaan. Sapagkat accountable po tayo doon sa parties. Kung ikaw ay lalaki, accountable ka sa Diyos at accountable ka sa asawa mo for not fulfilling the responsibility. Yung sexual relations na responsibility mo. Kung ikaw ay babae, accountable ka sa Diyos at sa asawa mo para ma-fulfill mo yung sexual responsibility.
Sabi ko nga sa isang sermon ko sa mga kinasal, we must first state clearly na hindi po totoo na tayo ang nagmamay-ari sa ating katawan. Kasi sa panahon natin, maraming babae ang nagsasabi na ganito, my body, my choice. Hindi po totoo yun dahil may lumalang sa atin. This means we are merely stewards or managers or servants of God's blessings. Diyos ang nagtatalaga. Therefore, siya ang nagsasabi kung ano ang tamang paggamit ng ating mga katawan. God intended for sexual intimacy to strengthen your marriage, to draw you closer to your spouse, and to give you fulfillment that comes from living your life in the way God intended it to be lived. Therefore, ang sexual intimacy in marriage is a covenant blessing from God, and it is also a responsibility. Dahil ito'y mahigpit na nakatali sa pagiging one flesh ng mag-asawa at pinagkaloob ng Diyos upang mapalapit ang mag-asawa sa isa't isa. Dapat lang na ina-avail ito ng mag-asawa regularly. Meron akong mga naririnig at may mga nakausap rin akong mag-asawa. Sinasabi sa akin, Pastor, okay lang naman, wala na akong pagmamahal, parang magkaibigan na lang kami. Ay, ganon? Mag-asawa kayo, pero wala na kayong pagtingin sa isa't isa, parang magkaibigan na lang. Bakit yung pinabaya? Parang gusto kong sabihin, bakit yung pinabayaan nyo? Bakit kayo humihingi ng approval sa akin? Sino ba ako? Ang sinasabi dito ng scriptures ay ito. Hindi dapat pinababayaan ng mag-asawa yun at dapat ina-avail nila yung blessing na yun because that is the sign of the covenant. Sign yun ng tipan eh. And so that should be availed regularly. Hindi nila dapat pinababayaan ang tungkulin ito. Why? Ano yung basis? Verse 4, the wife does not have authority over her own body, but the husband does. And likewise, the husband does not have authority over his own body, but the wife does. Sa mga to'y binigay ng lalaki, halimbawa ako, binigay ako ng Panginoon kay Jovi. At may kapangyarihan siya sa katawan ko. At binigay si Jovi ng Panginoon para sa akin. Therefore, may kapangyarihan ako sa katawan niya. Kaya sinasabi ko, hindi totoo yung pinagsasasabi nila, my body, my choice. Ang katawan ko ay sa asawa ko na. At ang kanyang katawan ay sa akin na. Wala nang kanya-kanya. Ganyan ang pagiging isang laman. Kaya nga, hindi tama na ipagkait ang sexual intimacy sa mag-asawa. Hindi tama yung sinasabi ng mga taga-Korinto, bawal mag-sex ang mag-asawa. To stop having sex is to deprive one another of the joy and fulfillment of the covenant na binigay ng Diyos sa mag-asawa. Sabi ni Pablo sa verses 5 and 6, pakinggan natin, stop depriving one another, except by agreement for a time, so that you may devote yourselves to prayer and come together again so that Satan will not tempt you because of your lack of self-control. But this I say, sabi niya, of concession, by way of concession, not of command. So, ngayon, paano yun? Sabi ni Pablo, pwede naman na mag-abstain muna. Pwede yung pagkasunduan, pero limited time lang para iukol nyo ang mga sarili nyo sa pananalangin. Pero hindi dapat dinideprive ang isa't isa sa sexual intimacy. Huwag patatagalin. Bakit? Upang hindi kayo matukso ni Satanas dahil sa hindi na kayo makapagpigil. Ang tinutukoy na panunukso ni Satanas dito ay ang temptation of sex outside of marriage. Ngayon lumalabas sa mga psychologists na naririnig na hindi naman dapat na dinadahilan, kaya nangaliwa si ganyan, si girl, o nangaliwa si guy kasi hindi daw binigay ni guy yung kagustuhan ni girl, at si girl hindi binigay yung kagustuhan ni guy. Kalokohan yun, maging sa panahon nila, theologically, sinasabi ni Pablo, eto yung risk dyan. May temptation talaga, it is a real temptation. Pag hindi na-fulfill yung blessing na ito, mag-isip-isip ka. So para maiwasan itong temptation na ito, para maiwasan yung yung temptation to sexual immorality or sex outside of marriage, i-avail nyo ng maayos yung blessings of marriage, which is sexual relations. Malinis yan. Banal yan. So ano ngayon ang first principle? First principle, verses 1 to 6. Binigay daw ito ni Pablo.
hindi bilang utos, kundi pag-unawa sa kanilang kalagayan. So verses 1 to 6, ano yung principle? Spouses should not deprive one another of sex, except by agreement to pray for a limited time. Spouses ha, hindi ko sinabing fiancé, hindi ko sinabing girlfriend, boyfriend. Spouses, mag-asawa lang. Spouses should not deprive one another of sex, except by agreement to pray for a limited time. So yan yung responsibilidad ng mag-asawa. Pangalawa, punta tayo sa verses 7 to 9. Ang second principle dyan sa 7 to 9 ay Christian singles should marry to avoid sexual immorality. Christian singles, ngayon, singles ang kausap. Christian singles should marry to avoid sexual immorality. Sabi dito sa verses 7 to 9, "Yet I wish that all men were even as I myself am. However, each man has his own gift from God, one in this manner and another in that. But I say to the unmarried and to widows that it is good for them if they remain even as I. But if they do not have self-control, let them marry. For it is better to marry than to burn with passion." Kapag pinag-aralan natin ang Bible, makikita natin that it begins with the creation of the husband and wife. Parang ang lumalabas na ang norm sa mga relationship sa Bible, kasi sa pasimula pa lang, lumalabas na makikita natin doon yung pag-aasawa na. So, ang makikita natin na norm ng special relationship sa Bible, itong pag-aasawa. Yun yung normative pattern ng human relationships. At hindi nakakagulat na ang tingin ngayon sa singleness or celibacy among adults ay unnatural. In the Old Testament, merong mga ilang categories of singleness. Kahit ano na lang natin to, pwede nyo itong pakinggan na lang. Hindi ko na rin, kung gusto nyo pag-usapan yung mga iba't ibang categories sa Old Testament, pwede natin gawin yun pagkatapos ng service. Halimbawa na lang, kung ikaw ay namatayan o naging balo, pwede ka maging single. Or ang term na ginamit dito ni Pablo ay unmarried. Pangalawa, naging eunuch ka. Pag sabing eunuch, ikaw ay kailangan mong i-devote ang sarili mo sa isang hari o sa isang reyna at doon ka maglilingkod sa kanyang courts. Hindi ka nalalabas sa kanilang palasyo. Doon ka na maglilingkod. So, eunuch ang tawag sa iyo. Kung mayroon, at pangatlo, kung mayroon kang sakit at hindi ka pwedeng mag-asawa, so, single ka buong buhay mo. Katulad ng leprosy ng panahon nila. Ang leprosy sa panahon natin ngayon, nagagamot na. Pero ang ketong unang panahon, hindi nila magagamot-gamot. So, hindi ka pwedeng mag-asawa. Hindi lang yon. Pang-apat, kung mayroon kang pagtawag mula sa Panginoon, tulad si Prophet Jeremiah, pinagbawal ng Panginoon na mag-asawa. Hindi na siya pwedeng mag-asawa o magkaroon ng anak. Panlima, kung ikaw ay divorcee, most divorces noong panahon nila ay initiated ng lalaki. So, ngayon, ang lumalabas, dahil wala kang mahanap na asawa, single ka. In the case of Paul, sabi niya, "Yet I wish that all men were even as I myself am. However, each man has his own gift from God, one in this manner and another in that. But I say to the unmarried." So, ibig sabihin si Pablo unmarried. Noong panahon ito, nung sumusulat siya. Hindi natin alam yung circumstances surrounding yung kanyang pagiging single. Pero alam natin, most probably kinasal siya. Bakit? Kasi, dati siyang Pharisee. Sa Israel, para maging elder ka, ang isa sa mga requirements, kailangan may asawa ka. Pero most probably, sabi ng mga scholars, most probably naging balo siya o nilayasan siya ng asawa niya nang makakilala siya sa Panginoon. So, malamang divorcee siya. Kaya siya naging single. In any case, hindi natin malalaman yun. Ngayon, dito sa sinasabi niya, sa passage natin, ang singleness ay kaloob mula sa Diyos, sabi niya. Hindi ito basta status symbol lang dahil ayaw mo pang mag-asawa o hindi ka makakuha ng asawa o girlfriend or boyfriend. Ang biblical singleness or celibacy ay mula sa Diyos. Ito ay kaloob. Uulitin ko, ito ay kaloob mula sa Diyos. Tulad rin ng pag-aasawa na kaloob lang sa Diyos. At dahil sa present condition nila, nais sana ni Pablo na tumulad yung mga lalaki sa kanya na manatiling walang asawa. Sabi niya, "It is good for them if they remain even as I." Walang masama, therefore, sa pagiging single.
It is in the realm of good. Ngunit, sabi niya, kung kulang ka sa pagbibigil sa sarili, mas makakabuti raw kung mag-asawa na lang kaysa magkasala. Sabi niya sa verse 9, "But if they do not have self-control, let them marry, for it is better to marry than to burn with passion." Therefore, ang tingin ni Pablo sa marriage ay lunas para sa kawalan ng self-control. Nung bata-bata ako, isa sa mga problema ko ay yung self-control. Nung bata-bata ako, dahil hindi rin tinuturo ito sa loob ng church, at hindi ko rin narinig yung preaching na ito, ang tingin ko po sa sexual urges ay masama. Pero later on, sa pag-aaral ko, nakita ko na ang sexual urges ay pinagkaloob ng Panginoon. Meron pa silang mga psychological terms ngayon na ang tingin sa sex ay over-sex, ganyan-ganyan. Meron pa silang pinag-uusapan na gano'n. Ang sexual urges, unang-una, ay mula sa Panginoon. Katulad ng kasiyahan, ito ay isang mula sa Panginoon. Ang kalungkutan ay mula rin sa Panginoon. These are needs. Ngayon, sabi ni Pablo, kailangan mag-exercise ka ng self-control. Kailangan meron kang pagpipigil. Sa panahon natin ngayon, ganito ang payo natin sa mga kabataan. On the one hand, sinasabi natin sa kanila, halimbawa na lang, huwag munang mag-asawa para makapagtapos ng pag-aaral at makakuha ng maayos na trabaho. Tama po ba? Wala nang masama din. On the other hand, pinagbabawal natin silang mag-asawa kesyo bata pa. Diba? Pero tanong, inisip po ba natin ang kanilang sexual urges at ang prevalence ng sinful influence sa paligid nila? Yung mga napapanood sa TV, sa social media, marunong ang mga kabataan tungkol sa sex. Pero ang tanong, yun ba yung sex na pinopromote ng scriptures? Hindi. At kung hindi nila maririnig yun sa atin, kung hindi nila maririnig yun sa church, anong matututunan nilang sex? Yung pinagtatawanan ng kanilang mga kaibigan. Yung mga hagik-hikan, uy, patingin yan. Yung mga makikita nila sa mga magazine. Yung mga makikita nila sa mga gala-gala na pupunta sa ball daw pero naka-wet look. Ewan ko kung anong gusto niyang ipakita. Yung iba doon, kulang na, tapis na lang na nandito sa gitna. Isang string na lang ng tapos mahal-mahal ng damit daw, kesyo-kesyo. Diba? Yun ba yung gusto nating matutunan? Pero naisip ba natin, mabuti yung mga payo natin. Pero, na-consider ba natin na kung ano-ano yung mga natututunan ng ating mga anak? Na-consider ba natin yung kanilang sexual urges? That it is God-given, but at the same time, it should be under our control. Ngayon, kung mamomroblema ka sa pagpipigil, sabi ni Pablo, at kung pansin mo, gigil na gigil ka, kailangan mo tanggapin na ang pagtawag sa iyo ay pag-aasawa, hindi pagiging single. Yun yung sabi ni Pablo. Kung ikaw ay gigil na gigil, ay mag-asawa ka na. Ang pinag-uusapan dito ay within the church. Tawanan tayo. Hindi ka para sa pagiging single. At kailangan mo nang mag-asawa. May masama ba doon? Wala. Pero pinalalabas kasi natin na masama yun. Na pag nag-asawa sila, ng bata pa lang sila, parang masama. Hindi masama yun. Huwag po nating hayaan na madala tayo sa kasalanan. As parents, at bilang mga mas matatanda sa ating ibang mga kapatid sa church, let's encourage them na walang masama kung sila'y mag-aasawa ng maaga dahil pansin nila na hirap sila at gigil na sila. Kung pareho naman silang nasa Panginoon, walang masama kung sila'y magpapakasal. Mas mabuti pa yun kaysa magkasala sila. Meron akong alam na church na ganitong ginawa. Pastor to. Kinasal siya ng bata doon sa kanyang girlfriend. Kinasal naman, natuloy naman. Abay, pagkatapos nung nagkaroon ng pamilya yung pastor, kung ano-ano ang maririnig sa church. Kesyo, bata-bata pa niya, walang trabaho, ganyan. Kayo yung church, pastor niyo yan. Hindi kayo ang magtustos.
Hindi yung sa likod ng pastor, kung ano-ano ang sinasabi niyo. Hindi tama yun. Ang taas na tingin ng Panginoon sa pagpapala ng marriage. Tapos pagdating ngayon na, at hindi lang yun, binigyan nyo ng approval. Yung ganyan. Tapos pagdating ng konting pagsubok, bigla nating ilalaglag yung kapatid natin sa Panginoon. Dahil nahirapan lang tayo ng konti, ilalaglag na natin. Ganyan ba ang pamilya? Hindi tama. Mas mabuti na ikasal kaysa magkasala. Uulitin ko, mas mabuti na ikasal kaysa magkasala. Verses 10 to 16. Dito sa subsection na ito, na pag-aralan natin last week, yung tungkol sa divorce at saka marriage. Hindi ko na po ito babalikan. Alam na natin kung ano yung mga points natin dito. So, dadaanan lang natin siya. Lalaktawan na lang natin, brother. Itong verses 10 to 16. Talon tayo sa verses 17 to 24. Sabi dyan ni Pablo, only as the Lord has assigned to each one, as God has called each. Pagkatapos niya talakayin yung tungkol sa mga may asawa at sa paghihiwalay, he goes now dito sa verses 17 to 24. Binibigyan niya ngayon yung ano niya. Tingin ko, ito yung tema niya sa buong verse 7, chapter 7. Ito ngayon yung tema niya. Only as the Lord, sabi niya, has assigned to each one, as God has called each in this manner, let him walk. And so I direct in all the churches. Ganito yung inuutos niya. Was any man called when he was already circumcised? He is not to become uncircumcised. Has anyone been called in uncircumcision? He is not to be circumcised. Circumcision is nothing. Exactly. And uncircumcision is nothing. Yes. But what matters is the keeping of the commandments of God. Yun. That is what matters. Each man must remain in that condition in which he was called. Were you called while a slave? Do not worry about it. But if you are able also to become free, rather do that. For he who was called in the Lord while a slave is the Lord's freedman. Likewise, he who was also called while free is Christ's slave. You were bought with a price, do not become slaves of men. Brethren, each one is to remain with God in that condition in which he was called. Dito, binibigay ni Pablo yung tema ng pagiging kontento sa Panginoon. Lahat ng singles, lahat ng married, lahat ng unmarried, at lahat ng nais magpakasal, at magpapakasal muli, ito ang dapat natandaan, sabi niya. So, bago niya bigay yung reminder sa kanila, gumamit muna siya ng religious at saka economic examples. Dito yung pagtutuli. Kasi nung panahon nila, mayroong mga kabataan na kung gusto daw nila mag-advance ang kanilang pag-aaral sa imperyo ng Roma, kasi Hudyo yung iba sa kanila eh. Yung may mga Hudyo, alam naman natin yun. Usong-uso ngayon ng Olympics. Noong unang panahon, kapag ikaw ay nasa gymnasium o sasali ka sa Olympics, kapag ikaw ay sasali sa mga palaro, kailangan nakahubad ka. Historically, ganun yun. And usually, mga lalaki lang ang sumasali dyan. So historically, ganun siya. Ngayon, itong mga Hudyo, para makasali sila, makalahok sila doon sa mga ganong klaseng palaro, syempre, nakahubad sila lahat. Pero mapapansin na sila lang ang tuli. Ang mga Griego, mga Romano, hindi sila tuli. So, lalabas, itong mga Hudyo, tuli sila. So sila yung kinakahiya nila, nahihiya sila doon sa kalagayan nila. Kaya ang gagawin nila, mag-uncircumcise sila. Mag-undergo sila ng isa pang surgical procedure para takpan yung kanilang pagkatuli. Kaya yung sinasabi dito ni Pablo na was any man called when he was already circumcised? He is not to become uncircumcised. So, ang sinasabi niya dito ay ganito. Huwag mo lang hangarin ng mga ganyang bagay. Kung ikaw ay nasa Panginoon, huwag mong alalahanin ng mga ganyang bagay. Hindi lang yun. Kung ikaw ay sabihin natin, alipin. Ginamit niya itong economic na example na ito. Kung ikaw ay alipin, nang makakilala ka sa Panginoon, ay wag kang mag-alala kung nandyan ka sa kalagayan yan. Maging kontento ka sa Panginoon. Bakit ganito yung sinasabi niya? Ang problema kasi merong ilan sa kanila, walang pinagkaiba sa panahon natin ngayon, na nung makakilala sa Panginoon, akala nila, porket malaya na sila, dahil sila'y malaya kay Kristo, abay, kailangan malaya din ako sa aking pinapanginoon ng panahon yun, yung pinaglilingkuran ko. Kailangan maging malaya ako sa kanya, gawin ko ang gusto ko. Ay hindi, sabi ni Pablo.
Hindi yun yung tinuro ko. Hindi porket malaya ka kay Kristo, ay gagawin mo na yung gusto mo. Na susuwayin mo na yung amo mo. Hindi yun ang tinuturo ko. Hindi rin tinuturo ni Pablo na kahit na forced slavery siya. Baka yun ang magiging pananaw natin na tinuturo ni Pablo. Hindi. Ang pinupoint niya, may kaayusan ang lahat ng bagay. Maging sa buhay Kristiyano, may kaayusan. At kung saan ka nadatnan ng Panginoon, yun ang dapat pasalamatan natin. Doon tayo makontento. Ngayon, sinasabi ba niya na huwag kang, huwag mong, tugunan ang pangangailangan ng pamilya mo? Hindi yun ang sinasabi niya. Kung kailangan mo maghanap buhay ka para matugunan yung pangangailangan ng pamilya mo. Pero malaking pinagkaiba ng pagtugon sa pangangailangan ng pamilya sa pagiging alipin sa ating mga pangarap. Nakita nyo? Tayo, ang nangyayari sa atin ngayon, nagiging alipin tayo ng ating mga pangarap na every single day or every single hour of our waking hours, yun ang nagko-consume sa isipan natin. Ay, bakit ako mag-abroad? Bawan lang. Bakit ako kailangan mag-abroad? Maririnig natin ang mga ganito ang takbo ng isipan. Bagamat marangal yung trabaho, walang problema dun sa trabaho. Pero yung konsepto natin ang kailangan natin i-critique. Kung paano tayo mag-isip. Kaya ako mag-abroad kasi kailangan kong buhayin ang aking pamilya. Totoo nga ba na gusto mong buhayin ang iyong pamilya? Hindi mo ba magagampanan yun habang nandito ka? Hindi ba? Kung hindi mo magagampanan yun, isipin na lang natin, nagpunta ka sa abroad, lumayo ka sa pamilya mo, pero ang pinag-uusapan ng pamilya dito ay ito. At malamang alam din natin yun. Gusto ko ng bagong ganito. Gusto ko ng bagong sasakyan. Gusto ko ng bagong rubber shoes. Gusto ko ng bagong game console. PlayStation. Gusto ko ng bagong bahay. Gusto ko pa-extend yung kitchen namin. Gusto ko ng bagong ganito, ganyan. Meron ka ng bahay, gusto mo pa, may pangalawang bahay ka pa. Gusto ko ng ganyan, ganyan. Puro lahat pangarap. Totoo nga ba na pamilya ang pinag-uusapan para matugunan yung pangangailangan ng pamilya? O dahil alipin na kayo ng pangarap nyo. Ang sinasabi dito ni Pablo, huwag kayong magpapaalipin sa pangarap nyo. Malaya ka na kay Kristo, hindi ka dapat nag-iisip na tulad ng mundo. Kung saan ka nadatnan ng Panginoon, doon ka magpasalamat sa Kanya. Ang hirap, ano? Kung ako tatanungin nyo, anak rin po ako ng OFW. Pero dito ko nakita sa pagtuturo ni Pablo, mali pala. Maraming bagay tayo kailangan ayusin sa pag-iisip natin. Ang mahalaga ay ang pagsunod sa Diyos. Kaya tanungin natin ang ating sarili. Dahil binili ako ni Kristo, nagiging tapat ba ako sa Kanya sa paglilingkod ko bilang alipin? Dahil binili ako ni Kristo, tapat ba ako kay Kristo sa paglilingkod ko bilang young professional? Dahil binili ako ni Kristo, tapat ba ako kay Kristo sa paglilingkod ko bilang asawa sa aking may bahay? Dahil binili ako ni Kristo, tapat ba ako kay Kristo sa paglilingkod ko bilang estudyante? Dahil binili ako ni Kristo, tapat ba ako kay Kristo sa paglilingkod ko bilang ama o ina ng tahanan? Dahil binili ako ni Kristo, tapat ba ako kay Kristo sa paglilingkod ko bilang member ng church at kapatid sa Panginoon? Sa makatuwid, ang pagiging single o may asawa ay hindi lamang galing sa Panginoon, maging ang ating kalagayan sa buhay ay kaloob mula sa Kanya. Siya ang naglagay sa atin dito. And this now leads us dito sa verses 25 to 35. Ina-apply niya ngayon itong prinsipyong ito na pagiging kontento sa ating kalagayan doon sa pagiging single nila at mag-asawa. Sabi niya, now concerning virgins, I have no command of the Lord, but I give an opinion as one who, by the mercy of the Lord, is trustworthy. I think then that this is good in view of the present distress, that it is good for a man to remain as he is. Are you bound to a wife? Do not seek to be released. Are you released from a wife? Do not seek a wife. But if you marry, you have not sinned, and if a virgin marries, she has not sinned. Yet such will have troubles in this life, and I am trying to spare you.
But this I say, brethren, the time has been shortened, so that from now on those who have wives should be as though they had none, and those who weep as though they did not weep, and those who rejoice as though they did not rejoice, and those who buy as though they did not possess, and those who use the world as though they did not make full use of it, for the form of this world is passing away. So dito, inulang muna ni Pablo yung mga walang asawa sa Panginoon. Bagamat binabanggit po niya na walang utos mula sa Panginoon, hindi ibig sabihin ni Pablo na hindi siya nangangaral na walang kapangyarihan mula sa Espiritu ng Diyos. Lahat ng sinasabi niya dito ay may authority mula sa Diyos na mahabagin. Kaya nga niya sinabi yun. Sabi niya, I give opinion as one who by the mercy of the Lord is trustworthy. And therefore, lahat ng kanyang sinasabi dito ay may kapangyarihan pa rin mula sa Diyos. Now, ano yung advice niya ngayon sa mga virgins? Or walang asawa? May mga nagtatanong kasi sa kanya na lalaking betrothed. Alam na natin kung ano yung ibig sabihin ng betrothed. Ang hinihintay na lang ay yung ceremony. Yung actual ceremony ng pag-aasawa. Okay. So, legally, bound na sila doon sa kanilang mapapangasawa. May nagtatanong sa kanya na dapat ko pa bang ituloy ang aking kasal? Do I wed or do I wait? Yun yung tanong sa kanya. In light of the present conditions. Dahil sabi nga niya, may present distress. So ganito ngayon ang sabi niya. I think then that this is good in view of the present distress, that it is good for a man to remain as he is. Are you bound to a wife? Do not seek to be released. Are you released from a wife? Do not seek a wife. So, kung ikaw ay betrothed na or ikakasal na, kung sa tingin mo makakabuo para sa iyo, pwede naman na wag muna. Ngayon, kung ikaw ay wala talagang asawa, kung ikaw ay released sa asawa, divorced ka, edi wag ka rin muna maghanap. Bakit? At kung ikaw ay may asawa pala, wag ka rin hihiwalay sa iyong asawa. Verse 28, sabi niya, bakit? Ito yung sagot sa verse 28. If you marry, you have not sinned, and if a virgin marries, she has not sinned. Yet such will have trouble in this life, and I am trying to spare you. So, dahil doon sa mangyayari sa kanilang paghihirap, sinasabi ni Pablo, kaya ako sinasabi sa inyo na maging kontento kayo sa Panginoon kasi may darating na pagsubok sa lahat. At nag-aalala daw siya na hindi nila makakayanan ang pagsubok na darating. And so, he is trying to spare them of the troubles that they will encounter kapag nagbago ang kanilang kalagayan. Kung ikaw ay mag-aasawa, hindi ka nagkakasala, sabi niya. At kung isang dalaga ay mag-asawa, hindi rin siya nagkakasala. Ano ngayon dapat ang attitude ng isang Kristiyano sa mga bagay na ito? Sabi niya, ito yung dapat na expectation. Merong nalalapit na katapusan ang lahat ng bagay, sabi niya. Ang lahat ng nakikita natin dito sa ating paligid ay hindi natin pagmamay-ari. Pag pinagkaloob lang yan ng Panginoon. And therefore, namamahala lang tayo para tayong alipin ng Diyos, para mamahala sa Kanya ng mga bagay-bagay. At dahil may parating na katapusan ng lahat, sabi niya, dahil matatapusan lahat, bakit ka nagpapatalo dyan? Bakit ba ang tingin mo ay sa mga bagay-bagay ay parang mas mahalaga yan sa binigay sa iyo ng Panginoon? Bakit sa tingin mo na parang ang mga bagay-bagay ay tatagal? Hindi yan tatagal, sabi niya. May parating na katapusan. Hindi natin dapat tinatali ang sarili natin sa mundong ito na parang ito lang ang buhay natin. May buhay na walang hanggan. Kaya napakahaba ng sinabi niya dyan. Pero ang punto lang niya, para sa isang Kristiyano, nagbago na ang sense of timing and time natin and importance. Ang lahat ng bagay sa daigdig na ito'y mapapalabi. Walang tatagal. Which leads us to verses 32 to 35. Sabi niya, but I want you to be free from concern. One who is unmarried is concerned about the things of the Lord, how he may please the Lord. But one who is married is concerned about the things of the world, how he may please his wife. And his interests are divided. The woman who is unmarried and the virgin is concerned about the things of the Lord, that she may, or rather, the woman who is unmarried and the virgin is concerned about the things of the Lord, that she may be holy, both in body and spirit. But one who is married is concerned about the things of the world, how she may please her husband. This I say for your own benefit, not to put restraint upon you, but to promote what is appropriate and to secure undistracted
devotion to the Lord. Ngayon, pakinggan natin si Pablo. Ngayon, ano ang concern ng mga may asawa? Ang mga single kailangang makinig, or mga ikakasal kailangang makinig. Ang concern ng mga may asawa ay ito, or yung mga alalahanin nila. Sa mga lalaki, sabi ni Pablo, one who is married is concerned about the things of the world, how he may please his wife, and his interests are divided. Uulitin ko, ang lalaking asawa, ang interest niya ay kung paano niya mapiplease ang kanyang asawang babae. And his interests are divided. Nakahati. Ganun din ang babae. One who is married is concerned about the things of the world, how she may please her husband. In other words, sabi niya, ang time and attention sa marriage life ay hati. Naka-prioritize ang intindihin sa interest at pangangailangan ng mag-asawa at pag-manage ng household. Walang masama doon. Kahit na ginamit pa, kahit sabi pa ni Pablo na may kinalaman ito sa things of the world. Hindi masama yon, hindi kasalanan yon. Marriage places now additional obligations sa man and woman. Whereas kung ikaw ay single at wala kang asawa or celibate ka, ano ang concern mo? Sabi niya sa mga lalaki, one who is unmarried is concerned about the things of the Lord. Eh ano pinopromote natin sa pagiging single? I'm single and ready to mingle. Ang pagiging single ay hindi tungkol sa'yo. Ang pagiging single ay hindi tungkol sa pangarap mo. Sa mga babae, sabi niya, the woman who is unmarried and the virgin is concerned about the things of the Lord, that she may be holy both in body and spirit. Dahil nais niya na lumago ang mananampalataya sa Corinth at pagkaroon ng focus ang mga single, sabi niya sa kanila, this I say for your own benefit. In other words, may focus ang pagiging single. Pero sa panahon natin ngayon, sa kultura natin, anong pinopromote natin sa pagiging single? Mahalin mo muna ang sarili mo. We do not see that here. There is no room for self-centeredness. And so, ano ngayon ang conclusion ni Pablo dito? If anyone thinks that he is not behaving properly toward his betrothed, if his passions are strong, and it has to be, let him do as he wishes. Let them marry, it is no sin. But whoever is firmly established in his heart, being under no necessity but having his desire under control, and has determined this in his heart, to keep her as his betrothed, he will do well. So then, he who marries his betrothed does well, and he who refrains from marriage will do even better. Itong section na ito medyo mahirap i-interpret at pag-aralan sapagkat sa original language, yung mga salitang ginamit dito ay may dalawang perspective. Ang unang perspective, may kinalaman ito sa isang lalaking ikakasal sa kanyang katipan. At yung pangalawang perspective naman, ayon sa mga scholars, pwede rin ito mag-apply sa isang ama na ibibigay ang kanyang anak na babae sa pag-aasawa. Pero tingin ko dito, tama yung ginamit natin kanina sa pag-aaral natin. Bakit ko sinabi na mas tama yun compared doon sa tatay na ibibigay ang kanyang anak na babae? Because in the previous verses, ang kinakausap ni Pablo ay yung mga singles. And therefore, kinuloy lang niya yung address niya dito sa mga singles. Ngayon, kung single ka, may girlfriend ka, or may fiancé ka, or may boyfriend ka, at nagkakaroon ka ng masidhing pagnanasa sa iyong katipan, sabi ni Pablo, pakasal na kayo. Hindi ito kasalanan. Ang point dito ni Pablo ay huwag nating hahayaan na mahulog ang sarili natin sa kasalanan. Huwag nating hayaan na mahulog tayo sa mga sexual immoralities. Kung kaya mong magpigil, sabi niya, at matatag ka, at hindi ka napipilitan, edi mabuti yun. You are doing well. Pero in light of their present distress, sabi niya, sa mga paghihirap na nararanasan nila, para maiwasan mo ang mga concerns ng mga mag-asawa, mas mabuti na na makapag-focus sila sa paglilingkod sa Panginoon. Which leads us now doon sa fifth point. Fifth point, unmarried Christians are to live in contentment by pleasing the Lord. Unmarried Christians or single Christians are to live in contentment by pleasing the Lord. Which leads us now dito sa verses 39 to 40, yung mga concerns ng mga balo. So makita natin ngayon kung gaano karaming
kung ano yung mga iba't ibang categories ng mga tao sa loob ng church. At nag-minister si Pablo sa kanila. Verses 39 to 40, a wife is bound as long as her husband lives. But if her husband is dead, she is free to be married to whom she wishes, only in the Lord. But in my opinion, she is happier if she remains as she is. And I think that I also have the Spirit of God. Ang asawang babae daw ay nakatali sa kanyang asawa panghabang buhay. Ngunit, pag namatay na ang lalaki, ayon kay Pablo, sabi niya, she is free to be married to whom she wishes. So kung sino ang mapili niya, okay lang. With only one condition. Isang condition lang. Pag mag-aasawa, and this applies sa lahat, sa buong church, kung kanino ka ikakasal. O kung sino mapapangasawa mo. Only in the Lord. Sabi niya. Makita natin yung principle dito na ang mananampalataya ay dapat nagpapakasal sa kapwa mananampalataya. Malaya ka kung sino ang pipiliin mong maging asawa with only one condition. He or she should be in the Lord. He or she should be in the Lord. Although sa tingin ni Pablo, itong sinasabi niya, hindi naman ito, sabi niya, because of the present distress, hindi niya sinasabi na, hindi niya ito sinasabi na parang dapat silang magpakasal. Utos ito na dapat silang magpakasal. Hindi, sabi niya, mas magiging masaya siya kung mananatili siya sa kanyang pagiging balo kaysa muli siyang mag-asawa because of the present distress or yung paghihirap na nararanasan nila. So ngayon, in summary, sa lahat ng ating pinag-aralan ngayon, natapos tayo. Should Christians get married to avoid sexual immorality or should they just abstain from sex altogether even if they are married? So verses 1 to 6, spouses should not deprive one another of sex except by agreement to pray for a limited time. Sa makatuwid, ang sexual relations ay para lang sa mag-asawa. Hindi dapat pinaglalaruan, hindi binababoy. Number 2, verses 7 to 9, Christian singles should marry to avoid sexual immorality. Christian singles should marry to avoid sexual immorality. Yung verses 10 to 16, hindi na natin tatalakayin tungkol sa married couple sapagkat natalakay na natin yun last week. Punta tayo sa number 4, verses 17 to 24. Whether you are single or married, remain contented in the condition you were called in the Lord. Whether you are single or married, remain contented in the condition you were called in the Lord. Number 5, verses 25 to 38. Unmarried Christians are to live in contentment. How do they live in contentment? By pleasing the Lord. By pleasing the Lord. At number 6, widows may remarry in the Lord. Only in the Lord. Kaya mga kapatid at kaibigan, ang biblical singleness ay kaloob mula sa Panginoon. Tulad rin po ng pag-aasawa. Ano man ang ating kalagayan sa buhay, whether single or married or widowed, or kung ikaw man ay divorcee, hiwalay sa asawa, tinawag tayo ng Diyos na maging kontento sa Kanya. Huwag nating hayaan na alipinin tayo ng mga false concepts of living sa mundong ito. At the end of the day, what matters is that dahil tayo kay Kristo, naging tapat ba tayo sa Kanya? Yun yung tanong. Naging tapat ba tayo sa Kanya? Siya ba ang sinusunod natin in our present condition, in our present challenges, in our present difficulties, in our present distress? Dahil binili niya tayo sa malaking halaga, nararapat lang na gamitin natin ang ating katawan upang maparangalan ang Diyos. Ganito tayo mamumuhay sa harap ng Diyos. Isapuso po natin ang mga bagay na ito at iukol natin ang ating sarili sa mabuti at mapagmahal na Panginoon. Tayo manalangin.